Umaasa ang palasyo na hindi makakaapekto sa integridad ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor. Kasunod dito ay tinalaga sa posisyon si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin. Narito ang aking report. Inihayag nitong Lunes ng Office of the President ang pagkakatalaga ni dating PNP Chief General Rodolfo Azurin bilang bagong Special Advisor and Investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Papalitan niya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasunod ng pagbibitiw nito bilang Special Advisor ng komisyon noong Biyernes. Sa kanyang social media post, sinabi ni Magalong na wala naman raw conflict of interest sa kanyang trabaho sa ICI at pagiging alkalde kung saan sinusunod nito ang prinsipyo ng may mataas na antas ng integridad at public service. Gayunpaman, nakaapekto na raw ito sa developments at nagdulot ng pagdududa sa integridad ng komisyon. Nirerespeto naman raw ito ng Pangulo at kinikilala ang naging partisipasyon niya sa ICI. Sa pahayag ng palasyo noong hindi nagbitiw si Magalong bilang alkalde ng Baguio, nakitaan na raw ng Pangulo na may conflict of interest ang kanyang pagiging sa ICI, kaya itinalaga ito bilang special advisor at hindi investigator. Dinipensahan rin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang kanyang naging pahayag noong September 13 at September 26 kaugnay sa trabaho ng alkalde sa komisyon. He refused to resign as mayor of Baguio. So with that, nakita po ng Pangulo ang maaaring maging conflict at kaya po special advisor po ang kanyang ibinigay na magiging role ni Mayor Magalong. So wala po tayong nakikitang inconsistencies sa nasabing aking nasabi noong September 13 dahil Pangulo po ang mismo nagpasya nung sinabi niya po ito noong September 15. Nang tanungin ang pagbibitiw ni Magalong, sabi ni Castro, umaasa ang palasyo na hindi makakaapekto ang pag-alis ni Magalong sa pwesto dahil kompleto naman ang mga miyembro ng ICI at mananatili ang integridad ng investigation body. Dagdag pa ng palasyo, hindi makakaapekto ang mga kasalukuyang flood control projects kasunod ng pagtapyas ng pondo sa DPWH ng halos 255.5 billion pesos na inilaan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinag-aralan na raw kasi ito ng DPWH sa pamamagitan ng kanilang reassessment para sa 2026 budget. Pinag-aralan po ng DPWH, nire-assess po nila yung pondo na supposed to be for the 2026 budget at nakita po nila kung ano yung dapat natanggalin at ito po ang kumbaga matitipid po nila, magkakaroon ng fiscal space for the 255.5 billion. So mas nanaisin po ng Pangulo na ito'y mailagay sa tamang mga programa at para po mas makatulong sa mga kababayan po natin. Samantala, magsisimula naman ang trabaho ni Azurin pagkatapos nitong maisaayos ang kanyang mga personal at administrative arrangements. Nagsilbi siya bilang ika-19th na hepe ng pambansang pulisya noong 2023 na nagmula sa PMA Makatao Class of 1989. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.